Sarap nito, Goto Batangas. Bukod sa masarap na pagkain, magagandang pasyalan, magagandang beaches, ay dito mo rin makikita ang mga first class indoor swimming pool at ang ating pakay sa San Juan, isang bayan sa probinsya ng Batangas. Maaga na tayong umalis ng Cavite para sa mahigit 2 oras na biyahe papuntang San Juan, Batangas. Nagrent na nga kami ng van dahil hindi na nga kami kasya sa aking service. Ako na ang nag-drive, hindi naman sa wala tayong tiwala sa ibang driver ng van. Pero mas komportable ako kapag ako ang driver at alam yan mismo ng ibang mga driver. Ito ang lalawigan ng Batangas, matatagpuan sa timog kanlurang bahagi ng Luzon sa rehiyon ng Calabarzon. May 29 na bayan at ayon sa sensus noong 2024, ito ay may population na 2,994,795 at ito ay ikapito sa may pinakamataong lalawigan ng bansa. Ang Batangas ay isa sa pinakasikat na destinasyon ng turista malapit sa Metro Manila. Dito matatagpuan ang Bulkang Taal, ang kauna-unahang glass walk sa Pilipinas, ang mga beaches at masarap na Goto Batangas. Ang probinsya ay marami ding dalampasigan at isa na din dito ang Laia, San Juan, Batangas. Ang bayang ito rin ang mayroong mga first class indoor swimming pool. Bago nga pala kami dumiretso sa aming destinasyon sa Laia, ay dumaan muna kami dito sa isang sikat at dinarayong gutuhan, ang Kuya Oliver Gutuhan. Nakatatlong balik na ako sa lugar na ito. Medyo alam ko na yung diskartihan ng pag-order para hindi na tayo pumila, at dahil kahapon pa lang ay tumawag na ako at nagpa-reserve ng aking order para pagdating sa resort ito na yung aming tanghalian. Ang order ko ay sikat na menu ng Gutuhan, ang dinosaur ribs na nagkakahalaga ng 1,150 pesos at kahit 15 tao ay kasya ito. At lahat ng turista na papasok ng San Juan ay kailangan magbayad ng 50 pesos bawat isa sa environmental fee na sinisingil ng kanilang bayan. Mga Kamindurayong TV, ito na yung papasok papunta sa Porto Laia Subdivision. So dire-diretso na tayo hanggang sa resort. So mga Kamindurayong TV, dahil sa mga BBC na nga yung ating mga kasama, tayo na lang yung kukuha sa itaas para makita natin yung mga rooms, kung ilan yung mga kakasya sa bawat room. Dahil mas magandang ipakita yung wala pang mga nakalagay na gamit, makikita natin kung gaano kalinis at kaganda yung bawat room na ating pupuntahan. Sa gawing kanang ito, meron tayong isang nakitang room. Check natin kung ilan yung kakasya. At pagpasok natin, meron tayo agad nakita dito na isang malaking double deck. Bali 3 pala to. Sa isang double deck, merong laman na pwede na apatan sa bawat isang double deck. So pwede dito ang 12 katao. 12 katao ang kasya dun sa isang room na yon. Tapos ito namang nakikita natin ito yung pangalawang rooms dito sa itaas. Check natin kung ilan ang kasya dito. So 2 double deck na 4 ang laman. So 8. Doon sa kabila 12, dito naman ay 8. So pwede na ang 20. Tapos buksan natin to, ano ba to? OCR. Doon sa kabila meron din CR at merong hot and cold water. So walang problema kung malamig ang panahon, may hot and cold dito. Paglabas naman natin, meron ditong table,
na pang-apatan, pwede magkape-kape. At ito yung huling room dito sa itaas. May dalawang double deck din dito na apat-apat din. So 8 rin ang pwedeng kakasya dito. So 28 people o 28 person ay pwede na dito sa taas na ito. Maluwag na maluwag. Tapos CR, meron ding CR dito. Ito kagandahan dito eh. Kahit magkasabay-sabay kayo ng paliligo, lahat ng rooms ay mayroong CR. At meron ditong isang set ng bilyaran. Yan. Tapos sa baba naman, puntahan natin yung master bedroom. Kung pamilya kayo, may kasama kayong bata, walang problema dito. Yun, may nakikita pa akong massage chair dun. At saka dun sa labas, merong bathtub, merong TV. So ngayon, nagpiprepare na tayo ng ating almusal dahil gutom na nga yung ating mga kasama. Ito yung in-order natin kanina kay Kuya Oliver na gutuhan. Ito yung dinosaur ribs na kanyang tinatawag. Tikman natin at sobra naman talagang solve ka sa guto na ito. Napakalambot at napakasarap. Tara, kain tayo. Pagkatapos kumain ng mga kabataan, nag-request na gusto nilang makita ang karagatan ng Portulaia, yung beach dito, at ito ang aming nadatngan. Ang kagandahan, hapon ngayon, high tide, kaya maganda ang dagat. Bukod sa dagat, pasyalan din ito, sariwa ang hangin, masarap magmuni-muni sa lugar na ito. At pagbalik nga natin ay nagsimula na tayo mag-prepare ng ating dinner. Walang problema sa resort na ito dahil kumpleto. Lahat ng gagamitin mo dito ay meron sila, lutuan, plato, lahat na. Meron silang rep at free yung kanilang gasol. So kahit meron kang palambuti na baka, walang problema dito. Nakasanayan na namin kapag merong handaan. Ito yung aming mas gusto. Dahil alam mo yung kumakain ka na, naglilibang ka pa. Meron pa nagsusubuan dito habang nagluluto. At pagkatapos kumain at magpahinga, night swimming naman. Maya-maya video okay na itong mga ito. At meron pang ang bilyaran sa taas. So walang problema dito, lahat talaga. Maraming activities dito sa loob ng indoor resort na ito. 360 yun eh. Dito rin ako. Seconds to. Di, okay na to. Go. Ang kagandahan din dito sa resort na ito, may malapit na talipapa. Halos 2 kilometers lang ay naandun ka na para bumili ng sariwang karne. Kaya walang problema kahit wala kayong baon o wala kayong dalang karne, walang problema. Meron kayong mabibilhan. So,
Ito na nga yung aming breakfast at kinantahan na rin namin ang happy birthday itong aming bunso dahil nakalimutan na namin kagabi. At ngayon na rin ibibigay no kanyang mami yung kanyang latest iPhone. Napakaswerte ng mga bata ngayon dahil dati noon lata lang ang ginagamit. Pagkatapos ng aming almusal ay babalik uli kami sa dagat para maligo dahil kahapon ay hindi naman kami nakaligo at nagpicture-picture lang itong mga kabataang ito. After 10 minutes of walking mula dun sa resort na ating pinanggalingan ay narating na natin ang karagatang muli ng Porto Laia. Bukod sa swimming, marami ka ring mga activities na pwedeng gawin dito sa dagat ng Porto Laia. Pwede kang mag-rent ng jet ski, mag-boating, mag-kayaking at iba pa.